ko mahawag yung cellphone. Oh, itutok mo dito sa ginagawa ko, Ayan. Kailangan ito mag-spark. Ayan. Kita ba? Oh, diba? So, ibig sabihin mga master, ay pwede na itong umandar. I-check natin to. Ito yung ignition coil kung meron ng power. So, susuyin muna natin. So, ayan. Check natin kung meron na siya ng kuryente. So, ayan. O, may kuryente na, ibig sabihin, aandar na ito mga master. Yan. So, start natin. Start. Yun o. One click. So, yun nga mga master. Bago natin umpisa ng full video ng AC Ride 150 na to na hindi napandar dahil sa pinagdala ng jack. Ay, napandar naman pala. Ang problema, pinuputok yung kanyang CDI. So, no? Bago natin umpisan mga kamaster, huwag natin kalimutan mag-like and share and follow na rin sa aking page para lagi pa kayong updated sa ating mga susunod na troubleshooting tutorial, no? At sa mga basic tutorial. So, ito ang mga pinalitan niya. Kung makikita nyo mga kamaster, no, yan lahat ang pinalitan sa motor na to. Ayan. So, wala pa dito yung stator niya. So, naiwan na yata yung stator. So ayan, wala nang stator. So ito lahat ang pinalitan. Then nakikita nyo yung wiring niya, sobrang gulo. Yan, di ba? So ayusin pa natin yung wiring yan. Yan. So ito lahat ang pinalitan niya mga kamaster. Ano? Una, ito yung CDI. So dahil nasira yung kanyang primary, pinalitan ng CDI. So itong dati, so pinalitan nyo to, nag 4 pin CDI, no, panglipan ano yan, OIC. Ayun, pinalitan nyo ng 4 pin. So nangyari, nung pinalitan nyo to ng 4 pin mga kamaster, ay ayan, pumutok, diba, butas. Ayan mga kamaster, pumutok yung kanyang 4-pin CDI. Alam nyo kung bakit pumutok to mga kamaster, no? Ito mga kamaster, ang kanyang regulator. So siguro hindi niya napansin to mga kamaster, nasira. Ngayon ito, tanggal to. Ayan. Huli niya lang napansin to na may damage. Ayan. Ayan mga master, no? Ayan, kung mapansin nyo, tanggal yung black wire. So ang black wire naman mga kamaster, ang purpose naman po niyan mga kamaster ay para maiwasan yung pag overcharge or pag sobra ng voltahe, no? Para madali. So kapag magkakabit kayo mga kamaster ng 4-pin CDI, kailangan syempre alamin nyo rin yung kung gaano kalakas ang voltage ng regulator nyo or ng battery. Kailangan meron kayong voltmeter pag nagpo-4-pin kayo. Kasi minsan pag sira ang regulator nyo mga kamaster, tapos nag-4-pin CDI kayo, posibleng hindi na umandar, mga ganon. O kaya kung ganito naman na ang naputulan sa kanya ay kulay black, ay wala pong control, nagko-control dun sa kanyang voltahe na pumapasok sa battery. So ibig sabihin, kapag wala nang nagko-control doon, mas malakas po yung kanyang voltage na pumapasok. So ganun din po dito. Ibig sabihin, kaya pumutok to, sumubra po yung voltage na ipapasok dito, no? Kasi wala na yung kanyang accessories wire kasi nakakunik yan mga master, yung kulay black na yan. So napaka-importante po yan. Kahit po sa pagpo-full wave, ay importante po yan na maikabit itong black na solid black na wire pag nagpo-full wave po kayo para maiwasan yung paglobo ng battery. Dito naman mga master, dito naman tayo. Ito pumutok yung kanyang CDI kasi mali yung CDI na kinabit. Pag mali yung CDI mga master ang kinakabit nyo, puputokin yung CDI nyo, tapos mag-shorted, pwede rin masunog ang yung stator, no? Diba? Pwede masunog ang primary. So ganun ang nangyari dito. Nasunog din yung kanyang stator, ang primary, no?
Dito naman tayo sa luma. Ang luma niya naman mga master ay sira na talaga. So ayaw na talaga yung gumana. Sinubukan na natin kanina. No, pinabalik sana natin kanina yung luma niya pero ayaw na talaga yung gumana. Yan. Meron pa ditong isa na wala naman, hindi naman pumutok pero ayaw din gumana. No? Ibig sabihin, mali talaga ang kanyang CDI na kinakabit. Ba? So dapat alamin natin mga kamaster, hindi porkit pare-parehas ang itsura niyan mga kamaster ay magkaparehas ng koneksyon. So mga kamaster, paalala lang po, ang patulad na lamang ang 4-pin CDI katulad nito, itong natanggalan ng dulo. Ang 4-pin CDI mga kamaster ay magkaparehas sila nung pang Wave 125, yan. Diba? Fury 125. Pare silang 4-pin pero magkaiba sila ng koneksyon mga kamaster. O yan, dito mga kamaster, sa 4-pin CDI tayo mga kamaster. Ayan. May 4 na wire yan mga kamaster. Para siya sila may 4 na wire. Ayan. Pag Wave 125 mga kamaster, ito Wave. Ito naman yung lipan. Lipan. Yan. So ito yung pinakalak ng CDI niya, ito rin yung pinakalak ng CDI ng lipan. Ganyan. Kapag sinaksak niyo po yun mga kamaster ng plug and play, hindi po gagana yun mga kamaster. Ang panglipan po pag sinalpak nyo ng plug and play ay hindi po gagana, hindi po magkakaroon ng power yung kanyang ignition coil. Ang pang Wave 125 na pag sinaksak mo yun sa lipan na 4-pin, hindi rin po gagana yun mga kamaster. Hindi rin lalabas ang kuryente niya sa kanyang ignition coil. So ang dapat natin gawin mga kamaster para mapagana natin yung CDI ng Wave 125 dito sa lipan, ang gagawin natin mga kamaster is pagbabalik-tarin natin. Kung dito, ito ay sa lipan, ito yung ground. Ito naman yung ACC. No? Pero dito naman sa Wave 125, ito yung ACC, andito po yung kanyang ground. Yan. So magkabaliktad po sila. So ang gagawin lang natin mga kamaster, pagbabalik-tarin lang natin, kapag itong Wave 125 na CDI ilalagay natin sa lipan, pagbabalik-tarin lang po natin yung wire na nasa baba. So halimbawa itong accessories wire nya, yan, magiging ganyan yan. So nandito na kaagad yung ground. Yan, dito ang ground, dito ang ECC. Yan. Para mapagana po natin mga kamaster. Ganun din po dito sa lipan. Yan. Ang gagawin rin po natin, pag i-convert natin yung lipan, pagbabalik ta rin din po natin. No? Bale, dito na po mangyayari, dito na po ang accessories nito. Pag nilagay natin yan, ay babalik ta rin lang din po natin pag ililipat natin sa wave. Para po mapagana natin mga kamaster. No? Diba? Ganyan lang ang posisyon yan mga kamaster. Kapag ito ilalagay natin dito sa lipan, pagbabalik ta rin nyo lang po ang kanilang ground. So yan. Ganun lang mga master. Ayan mga master, nakalas ko na pala. Ito troubleshooting na natin to, umpisa na natin. Ito yung dinala sa ating kagabi na nakakarga sa truck. Yan. So, urang step mga master, kapag troubleshoot kayo ng ganito, tulad nitong walang kuryente. Tapos, higigyan mo dito. Yan. Pag ganito kasi mga master, ayan. Walang kuryente. Susi natin. Hindi pa wala nakasusi. Ayan. So wala talaga siyang kuryente. Ayan. Ang unang step dyan mga master, i-check muna natin to. Ayan. Sa ignition coil natin, may makikita tayo dyan na black na may lining na yellow. So dapat ito mga master,
ay kumikislap po ito pag kinikiskis sa bakal tapos pinapadyakan. So dito na natin kasi ito ang pinakamalapit. Yan. Kaya pwede nyo tugtungan po mga kamaster. Ibig sabihin, walang power. So, kapag wala po ito mga kamaster ng power, ay malabo po na masira, maging sira to. No? Susunod natin na i-check yung kanyang sa stator naman tayo. Kasi wala talaga. Akin yung test light. Ayun, nakaipit. Ay, ito pala. So, dito mga master, sa test light natin, kailangan naka-positive yung ating test light. Yung kabilang test light naka-positive. So, ngayon dito tayo mag-check sa kanyang primary. Ito yung kanyang primary. Ayan. Ikaw nga magpa-jack dito, Tot. So, dito, check natin yung primary. Yung primary nito, yung red na may lining na black. Ayan. Dapat umilaw po yan. Ayan, umilaw mga master, no? Sige. Ayan. So, makikita nyo, umiilaw. So, ibig sabihin nyo mga master, ay gumagana yung ating primary. So, dito naman tayo mga master sa pinaka CDI nya. Malapit sa CDI. Para ma-check natin kung may pumapasok dito na kung may connection. Yung galing dun sa primary, kung may connection papunta dito sa may CDI. Hanapin lang natin dito mga master yung kakulay nun. Then, dun natin i-check. Sige. Ayan. So yun mga master, gumagana no. So dito naman tayo. Kailangan naka-positive pa rin mga master ang ating test light sa kabilang test light. Tapos check natin yung ground. So ang ground dito mga master kasi ano to motor star. Sa mga China kasi pares lang sila ng coding ng Honda. So ayan. So dito naman tayo mga master, huwag mo na padyakan. Kailangan umilaw ito mga master. Itong ground. So, kailangan naka-positive yung ano natin kasi ground yung hinahanap natin. Kailangan naka-positive yung test light natin. So, ayan. So, ibig sabihin, goods yung supply ng ating CDI, mga master. No? Ibig sabihin, goods na goods po yan. Kasi, gumagana naman. So, ayan. Goods naman lahat ng ano natin connection dito. So mga master, kapag primary type po mga master yung motor natin, so wala na pong pinalaman dito ang kanyang charging system or kanyang regulator. Kasi naka-primary naman po yan, hindi naman po naka-battery operated yung ating CDI. So mga master, kung makikita nyo kasi, ang sabi mga master nung unang gumawa nito, kailangan daw tastasin ang buong harness. So tatastasin ang buong harness para lang makita kung meron itong putol na wire. So, hindi nyo na kailangan mga master tastasin. Bakit? Kasi dito mga master, dito pala makikita mo na. So, ang connection ng CDI na yan, ay naandito yan. So, ayan. Itong kulay green, yan. Yung green dito sa may stator niya mga master, ito yung ground. So, nandito rin yan mga master. So, ayan, green. Andito yung CDI. Green. Then, itong red na may lining na black, so nandun rin po yan sa may CDI. Ayan, green. Ay, green. Red na may lining na black, so ayan. Dito naman tayo. Itong, ayan. Red na may lining na white, nandun din po yan mga kamaster. Red na may lining na white. So, nandito rin siya mga kamaster. Tapos, dito naman tayo, galing ignition coil. Andito lahat mga kamaster, dito lahat ng galing yan. Ayan. Black na may lining na yellow. So andito rin po yan mga kamaster. Ayan. Andito, ayan oh. O di ba? So naandyan mga kamaster. Tapos itong isa dito na black na may lining na white ay sa coil switch po yan, sa susian po yan mga kamaster. Sa susian po yung nakalagay. So ngayon ang gagawin natin, magdadirect tayo ng wire. Ito. Lagay mo nga dito, Tot. Dito sa kanyang, ito. Yung wire na papuntang ignition coil. Doon tayo maglagay ng wire. May mahaba yata. May mahaba yata dyan. Ayun, yun.
Kasi all goods naman yung galing doon na supply. Pagdating dito, goods na goods naman sa papuntang CDI. So ngayon, i-check naman natin yung CDI niya kung gumagana ba. So ngayon, sa pag-check ng CDI mga kamaster, kung gumagana, itong black na may lining na yellow, magkukulik tayo ng kahit mahabang wire para sigurado. O kahit maiksi, okay lang kung dito kayo. Dahil kailangan natin ng tutorial, ang nilagay ko na wire ay mahaba. No? So yan. Sa black na may lining na yellow, doon tayo magkukunik ng wire. Yan. Tapos, susubukan natin dito, ikiski sa bakal kung mag-i-spark. So, wala. Ibig sabihin, sira yung ating CDI na pinapalit nila na bago. O kaya, hindi compatible. Tot, palitan mo nga ito ng CDI. Kaya yung CDI na nilabas ko, yung Partemex. So yan, ilalagay na natin mga kamaster yung kanyang CDI. Oh, hindi, yung lock. Tingnan mo yung pattern ng lock bago ka magsaks. Sundot ka ng sundot. Puwit yan. Yan. Oh. Tapos subukan natin i-kick kung magkakaroon to ng power. Kailangan ito mga kamaster ay kapag kinakaskas natin ay nagkakaroon siya ng connection ay ng spike. Rico, ikaw mamahawag sa cellphone. Oh, itutok mo dito sa ginagawa ko Ayan. Kailangan ito mag-spark. Ayan. Kita ba? Oh, diba? So, ibig sabihin mga master, ay pwede na itong umandar. So, ngayon, ang gagawin natin, isi-check natin to yung ignition coil kung meron ng power. So, susuin muna natin. So, ayan. Check natin kung meron na siya ng kuryente. So, ayan. So, may kuryente na, ibig sabihin, aandar na to mga master. Selpak natin. Then, kabit natin yung kanyang yan. So, start natin. Start. Yun o. One click. So, okay na mga master. Ganun lang kadali ang pagta-troubleshooting. At sana may natutunan naman kayo sa video na ito. Huwag natin kalimutan mag-like and share and follow na rin sa aking page para lagi kayong updated sa aking mga susunod pa na video. Yun lang. Peace tayo.